isinama sa binuhat na siguro siya. And then eventually, what is fascinating mga kapatid dito sa ating pinag-aaralan ngayong gabi, Sister Edith, is that Jeremiah was accused of prophesying falsely. Hindi. You can't punish the messenger simply because you don't like the message. At minsan talagang ayaw natin ng ganon. Minsan kasi tayo meron tayong human nature, Sister Cynthia, na parang feeling natin hindi tama yung mensahe o hindi tama yung turo, matapang yung turo dahil hindi natin gusto. Kaya nangyayari mga kapatid is that the message, dahil hindi natin gusto, parang feeling natin laban sa atin. Hindi natin gusto yun. At ito mga kapatid ang nangyari dito. Because they did not like the message, parang sinasabi nilang sinungaling daw itong si Jeremiah. Despite of the accuracy of the message. Kasi binanata ni Jeremiah yung kasalanan ng mga taga-Juda. And because of that, hindi sila naniniwala. Kaya kung hindi naniniwala, sinungaling yung nagsasabi. Kaya parang natatandaan yung mga kapatid na yung isang hari nagalit kay John the Baptist. John the Baptist was not liked by Pilates or Herod? Kasi itong si John the Baptist mga kapatid, tinitira niya yung relationship ng hari. Kaya dahil tinitira ni John the Baptist yung relationship ng hari sa isang babae na parang pinsan niya pa, nagalit sa kanya yung hari. Can't remember if it is like Pilate or Herod. Pero hindi tayo pwede maging ganun mga kapatid. Just because we don't like the message doesn't mean the message is wrong. The message can be harsh, but it doesn't make it wrong. Minsan masakit. Tama ang sabi Sister Cecil. Truth hurts, but it sets us free. Doon tayo lalaya sa katotohanan. At ang nangyari dito, Sister Alice, although they believe, kasi pag ginasa mo yung chapter 42 verse 20, because Jeremiah was accusing them of hypocrisy, kala ko ba gusto nyo magdasal tayo? Kala ko ba gusto nyo ipagdasal ko kayo? Kala ko ba susundin nyo yung Diyos kahit na hindi nyo gusto ang sinasabi niya? Pero ba't ngayon, nung sinasabi ko yung gusto ng Lord na gawin ninyo, hindi nyo naman sinunod? Kasi hindi sila makapaniwala. At minsan ganun din tayo, Sister Edith. Minsan hindi tayo makapaniwala na yung mga desisyon natin ay kakaiba sa plano ng Lord. Lord, ba't ganun? Ito ang gusto ko, pero ang nangyari iba. And because of that, we accuse God of not answering our prayer. God already did. Just because what you have is different from what you prayed for, doesn't mean God did not answer. He did. He gave you a different answer. Kasi minsan ang tao, Sister Edith, we put God in a container. Dapat, Lord, ito ang sagot mo,
Dapat Lord, within 21 years, dapat may visa na ako ha. Then therefore, hindi tayo nagtitiwala. Ang gusto lang natin, sundin tayo ng Diyos. Ibig sabihin noon, mga kapatid, wala tayong tiwala sa Diyos because we put God in a box. We cannot say we have faith because the definition of faith, Sister Alice, kapag binasa mo ang Hebrews chapter 1, verse 1, is that faith is the certainty of things to come and the reality of things unseen. Ibig sabihin, kung talagang sinasabi natin may tiwala tayo sa Panginoong Jesus, naniniwala tayo na mangyayari yun kahit hindi pa natin nakikita. But sometimes, like these people, hindi sila makapaniwala na yung iniisip nila ay kakaiba sa utos ng Diyos. So we have to understand, mga kapatid, na maaaring, Lord, iba man ang aking meron ako ngayon, pero ito ay binigay ng Diyos. Kaya mahalaga sa tao ang may pagpapasalamat. Mahalaga sa tao yung may contentment. Kung nasan ka ngayon, for example, yung trabaho mo, Sister Charmy. Sister Charmy, namimiss ka na namin ha. Kala mo, di ka namin namimiss. Patago-tago ka pa dyan. Nakakailang linggo ka na, Sister Charmy. Ilang araw nang wala kang... Tama yung sabi nating post natin sa Facebook. Your pastor knows your favorite seat. Alam ng Lord yung iyong upuan sa church. At alam ko kung saan ka nakaupo, Sister Charmy. Sister Arlene, nawawala na. Lagi nandoon. Ngayon, nasa una na siya. If your pastor knows your seat, Sister Alice, alam ko lagi kung saan ka nakaupo. Doon sa tapat na yung malapit sa may pinto. Sister Edith, lagi nasa pangalawang row, katabi ni Brother Sof. Tama ba ako? Katabi ka lagi ni Sister Arlene. If your pastor knows where you sit and looks for you when you're not actually physically there, yung pa kayang Diyos ang hindi maghanap sa atin. Diba? Balik tayo, mga kapatid. Hindi sila makapaniwala. Nakakaiba yung sinasabi ng Diyos. Kasi gusto nilang pumunta ng Egypt eh. Kasi iniisip nila makapangyarihan ng Egypt. Iniisip nila mas okay yung buhay natin sa Egypt. Natatandaan mo, ever since anyway, matagal na nila yung gustong bumalik, Sister Alice. Actually, when they were about to cross going to the promised land 900 years before, kasi ito 900 years after na eh. Even before, Sister Alice, they still wanted to go back. Sabi nila kay Moses, Moses, dinala mo lang ba kami dito para patayin kami dito sa ilang? Bakit walang karne? Hello? Maghanap ka ng karne, nasa gitna ka ng gubat? They're expecting too much. Ang tao ganon. Hinahanap lagi yung kagaanan ng buhay. Kahit imposible, pero talagang pinupus nila to the limit ang Diyos. Pinaghahanapan ng Diyos, parang obligasyon ng Diyos na, hello? Actually, pag inisip mo, Sister Alice, walang obligasyon ng Diyos sa atin. If, yung logic lang ha. Kasi, ang blessings come with obedience. Pero kung hindi tayo sumusunod, ang tendency, Deuteronomy 28 verse 14. Verse 15 rather. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28 verse 15, if you don't obey and you don't hear the commands, sabi ng Panginoon, then all these curses will come upon you and overtake you. Ganun lang kasimple ang buhay. Minsan alam mo, life is very basic. Life is very simple, but we make it more complex. Pinapahirap natin ang ating buhay. Ito, diretsahan, Sister Cynthia eh. Sinabi ni Jeremiah, dito na lang kayo, huwag na kayong umalis. Kung titignan mo, Sister Charmy, they were slaves in Egypt 900 years before. And now, you will see that they're going back.
to the very same spot, to the very same place that God removed them from 430 years of slavery. Why would you go back? Why? Kung nakilala mo na ang Panginoon, huwag ka nang bumalik sa dati mong pagkatao. Inalis ka na ng Diyos doon eh. God has already removed you from that. At nakapagtataka, maaaring ganun ang iniisip ng Panginoon. Bakit kayo balik ng balik sa mga lugar, sa mga ugali, pagkataong dati nang binago na kayo ng Panginoon doon? Ganon din ang sinasabi ng Panginoon dito sa mga taga-Juda na ito, mga Israelita na ito. Bumabalik sila sa dating pagkatao, which they have to already, yun ang definition ng born again. Ang born again actually is they are new. Therefore, 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. So, sabihin, yung dating Edith, dating Alice, dating Charmy, dating Cynthia, dating Don, is already gone. Yung dating masama, dating hindi maganda, iniiwanan na yan. Huwag na tayong balik ng balik. Alam mo yung mga damit na masikip? Di ba minsan matatanda? Kaya ang tao ayaw magtapon ng damit. Napansin mo, Sister Alice. May mga damit kang luma, ayaw mo itapon. Baka sakaling masuotin mo pa. May mga taong gano'n. Ayaw magtapon. Bili ng bili, pero ayaw magtapon. Pansin mo? Ipon ng damit. Kaya makikita mo, after few years, puno na yung wardrobe. Halos magkanda, ipit-ipit na yung mga damit. Pag sinusumo, lukot-lukot na. Kasi hindi tayo nagtatapon. Hoping to go back to our old self, to our old size. Dati kang size 8, ngayon size 14 ka na, huwag ka nang umasa. Basta edit. Itapon mo na yung size 8. Naku, ganito ako dati. Oo nga, ganyan ka nga dati, pero kapatid, 2 dekada na nakakaraan. Nakakapitong anak ka na, kaya huwag ka nang umasang parang dalaga ka pa. Kasi, iba na ang size talaga ng mga babae pagka nakakaanak. Tanggapin natin yung katotohanan na yun. It's a fact. Ganon din ang ginawa nito mga taga-Juda na ito. Bumabalik sila sa dati nilang pinanggalingan. Na alam naman nila na sila nga ay inalis na ng Panginoon doon. Huwag ka nang bumalik. Refuse to go back. Inaalis ka ng Panginoon, dinala ka na sa promised land, and now, God was telling you to stay in the promised land because if you stay here, you can rely, you can have my word, I will rescue you, I will protect you, and I will care for you. Pero ang ginawa ng mga yan, Sister Edith, bumalik dun sa Egypt because they trust Egypt more than they trust God. Ganun ang tao. Kaya, despite sa sinasabi ni Jeremiah, do not go to Egypt to dwell there. Pero bumalik pa rin sila. Kaya minsan yung mga taong walang Diyos, Sister Alice, they always think that the Word of God is against them rather than thinking themselves as against the Word of God. Dapat iniisip nila na, kailangan baguhin ko yung sarili ko para mag-align ako doon sa Word of God. Huwag nating accuse yung Word of God na masakit, na nagbabash sa atin. Masakit talaga kasi sabi nga ng salita ng Panginoon, Sister Elaine, the Word of God is like a two-edged sword. Magkabilay talim yan. Di ba ang kutsilyo, Sister Alice, isang side lang yung may talim? But the Word of God was said in the Bible is a two-edged. Ibig sabihin, magkabilay talim. Kahit alin ang tumama dyan, hiwa. Yun talaga ang salita ng Diyos. Talagang hihiwain niya yung mga bagay na hindi maganda. Kailangan matanggal sa atin. Kaya mapakikita mo, Sister Allen Eliza, one of the covenants, one of the
identity of the Israelites against other nations of the world is being circumcised. Circumcision, in fact, pag binasa mo New Testament, in fact, up to the New Testament in the book of Acts and the New Testaments, pinagtatalo na nila yung circumcision. Bakit, Sister Alice? Yung circumcision, mga kapatid, I know this is for men, but I just want you to know the spiritual o impact of what circumcision is. Yung paghiwa kasi ng laman, it exposes the flesh. Kaya makikita mo, sabi nga ni Pablo, yung pagtutuli, hindi lang yun sa pisikal. Ang tinutuli na ngayon, mga kapatid, yung ating puso. We have to have a circumcised heart. Na yung ating mga masasamang gawa has to be exposed so that we can change. We have to change. For the better. Kaya yung mga ungodly, sinasabi nilang, mali yung salita ng Diyos, mali yung sabi ni Jeremiah. Pero dapat sila mismo ang mag-alay ng sarili nila sa salita ng Panginoon. Because the Word of God, Sister Alice, is fixed. It doesn't change. Natatandaan niyo yung kwento ko nung last sermon, that there was a lighthouse. The mighty battleship was saying, there was a flickering light. The battleship was about to hit that flickering light. And the voice of the captain of the mighty battleship was saying, get out of our way, otherwise we're gonna crush you. The light was still blinking. And then it responded, we are a lighthouse. The Word of God, Sister Alice, is the lighthouse. It doesn't move. Either you move or you hit the lighthouse and you get crushed. Kailangan tayong aayon, tayo ang mag-a-align. Tayo ang papasok doon sa salita ng Diyos. Masakit man 'yan, pero kailangan nating yun ang parameters natin eh. Kaya sinasabing thy word is a lamp unto our feet. Thy word is the guidance. Thy word is the pattern that we need to walk by. Maraming kahit mga laws ngayon, they were all taken from the Bible. All the people would not obey the voice of the Lord to remain in the land of Judah. Sinabi nila, Sister Alice, in Jeremiah 42 verse 5 to 6, we're reading 43 now, sinabi nila na susunod kami sa sinabi ng Panginoon. But Johanan and other leaders did not keep their promise and decided to go to Egypt for protection and provision. Isang ganon. Nagdasal na tayo, nanalangin na tayo, pero hindi pa rin naman natin sinunod ang Lord. So baliwala. Natatanda min sabi natin na huwag ka nang mag-pray. Kung alam mo na rin lang ang gagawin mo, prayer is useless. Kung gagawin mo na rin lang yung gagawin mo, dapat ang prayer mo muna, Lord, tama ba itong gagawin ko? Humingi ka lagi ng sign. Maganda yung kakampi mo ang langit lalo na sa malaking desisyon. Maganda yan. Lagi kong sinasabi sa inyo yan. Lalo na sa malalaking desisyon, magpapakasal, bibili ng bahay, magsasign ng kontrata. Magtanong ka muna sa Diyos. At ipaparamdam sa iyo ng Panginoon. Mararamdaman mo yan. Kung talagang para sa iyo yan. At pag ipinaramdam ng Panginoon yan, o ipinakita ng Panginoon sa'yo na talagang hindi yan para sa iyo, gusto mo man, kung hindi para sa iyo,
Lagi kong ginagawang example to Sister Jan Coro ng Greece. Natandaan mo, Sister Alice, God gave Adam and Eve the entirety of the Garden of Eden. Ibinigay ng Lord sa kanila yun eh. Pag tinignan mo, Sister Edith, the entire Garden of Eden, and in fact, it was a massive, vast land na lahat ng hayop, prutas, lahat ng makakain nandoon. Ibinigay ng Lord. Lahat ng gulay, lahat ay nandoon. But God asked one thing. I will put a tree in the middle of the garden, and the tree is mine. That represented, obviously, the right to choose. What we call now freedom of choice, or the power to choose. The right of choice. Yung tree in the middle of the garden, Sister Alice, represented the right, yung kakayahan nating pumili. Because God could have taken that tree anyway. Pwedeng alisin na ng Panginoon yung tree para wala ng kasalanan ng tao. Pero ayaw ng Diyos ng ganon. Sabi ng Panginoon, I will give you the right to choose. Kaya sabi ng Bible, Sister Chami, life and death is in the power of your tongue. You can choose to go to the left, or you can choose to go to the right. Mapapansin mo, napaka-fair ng Panginoon eh. Humingi lang ang Diyos sa dami-daming lupain, ikta-ikta rin ang lupa yan. Ang daming makakain, hiningi lang ng Panginoon. Sister Shine, akin tong isang to. Huwag niyong kukuhanin to. And God made a promise. The moment you eat any fruit in this tree, you will die. Alam na natin ang kwento, Sister Alice. Kinain nila yung nag-iisang yun. What happened was, Sister Edith, listen to this. When we take what is not supposed to be for us, kapag kinuha natin yung mga bagay o bagay na hindi talaga para sa atin, para tayo magiging si Adan at saka si Eva, aalisin ng Diyos lahat yung nasa atin. Inalis ng Panginoon, di ba? Pinalaya sila sa Garden of Eden. They were exiled. They were vanished. The Bible said vanished. Pinalaya sila because of taking something which does not belong to them. Mapapansin mo yung, kaya pag binasa mo ang Bible, Sister Edith, you have to ask God for an understanding more on the words of God. Kaya maganda itong Bible study natin. We study the Word. Pag tinin mo yung parable of the five servants, yung 5, 4, 3, 2, 1, yung binigyan ng 5 talento, 4, 3, 2, 1 talento. Mapapansin mo, Sister Alice, that the one servant who did not use the one talent that he has was taken away from him at ibinigay doon sa may pinakamaraming nagawa. Hindi ibinigay doon sa may 4, hindi ibinigay doon sa may 3, hindi ibinigay doon sa may 2, doon ibinigay sa may 5. Kaya mapapansin mo, kapatid, yun ang ginawa nito eh, ng mga taga-Juda na ito. Nagkamali sila. Ginawa nila yung bagay na hindi gusto ng Panginoon. Kaya tama Deuteronomy 28. If you do not obey and observe carefully. So kapag nag-observe ka ng command ng Panginoon, it must be obeyed and carefully. Hindi basta lang makasunod. Kailangan maingat na sumusunod sa batas ng Diyos. Carefully obey His commandments and statutes
which I command, pag hindi daw tayo sumunod, all these curses shall come upon you and overtake you. The key to success, the key to life, the key to prosperity, the key to good things in life is nothing but obedience to the Word of God. Sabi ng Panginoon, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Isaiah 1:19. Kapag tayo raw ay naging masunuring at pinili nating sumunod, sabi ni Prophet Isaiah, because we're reading now the major prophets. We're reading Jeremiah, we're reading Isaiah. These are the top prophets. The minor prophets are like Malachi, this Obadiah, these are the Micah. They are minor prophets. We're reading the major ones. So when they are the major prophets, talagang grabe ang covenant. Grabe ang prophecy niyan. You cannot accuse Jeremiah as a liar, as a false prophet, simply because he was telling the truth. That hurts you. That hurts them. Yan ang nangyari mga kapatid. Now, ano pa nangyari to, Sister Alice? Ang nangyari dito is that in verse 4-7, Johanan and other officers take the remnant to Egypt by force. Persahan. Ginawa nilang hostage. Mga kapatid. Yan. Kaya they rebel against the will of God. Ang kalaban na nila dito, ang Diyos. Hindi pa sapat kay Johanan at ng iba niyang kasama na hindi sumunod sa Diyos. Ang ginawa nila, isinama pa nila yung iba. Amen ba mga kapatid? Walang magawa yung iba eh. Yung matatanda, yung mga bata, may mga kapansanan, paano lalaban yan? Kung sila'y dinala, persahan to come with them to Egypt. Kaya minsan na nangyayari. Kaya, lagi kong sinasabi yan, Sister Alice, alam mo yung responsibilidad ng magulang, malaking accountability ang magulang. Bakit? Kasi kung saan ka pumunta, dala mo mga anak mo eh. Diba? Yung mga anak mo na 5 years old, 10 years old, anong alam ng mga yan? Wala. Kaya kahit saan mo dalhin yung mga yan, tayo mga magulang, kahit saan natin sila dalhin, wala magawa ang mga bata because they go where you go. Or, put it in other words, we can say na they are forced to go where you go. Kaya mag-iingat tayo mga magulang, yung mga leader. Because ang leader, meron siyang responsibilidad na dalhin ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga anak, ang mga followers, kung siya sa pupunta. Kaya kita mo, Sister Charmy, ang sabi ng Bible, He is our shepherd. And we are His sheep. Psalms 95 verse 7 says, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Dinadala tayo ng Panginoon sa isang magandang lugar, sa isang magandang pupuntahan. Itong sina Johanan na ito, dinala nila ang mga natira pa, doon sa yung mga remnants na tinatawag, sa Egypt. Kaya yung kaparusahan na mararanasan din ng mga taong wala namang kamuwang-muwang, walang kalaban-laban, pero dahil napasama na rin sila doon sa mga parusang tatanggapin ng mga disobedient na tao. Nakukuha niyo mga kapatid ang sinasabi ko. Kaya mag-iingat yung mga magulang, yung mga leaders. Maingat dapat. Hindi dapat tayo, yung mga leaders natin, gobyerno, sa ating bayan, lokal,
o national man yan, mag-iingat tayo dahil dinadala mo ang bansa sa atin nakakarga, sa ating mga balikat, sa inyong mga balikat, mga leaders nakakarga, nakalagay ang kapakanan ng bayan. Mga kapatid. Buti na sana kung sila na lamang Pero ang ginawa nila, dinala pa nila yung iba. Kaya ang iba, nagsuffer din. Kaya yung mga anak, nagsasuffer na rin. Kasi dinala pa nila yung mga anak nila doon sa ganong hindi magandang dapat puntahan. Ano pang pwedeng pag-aralan dito mga kapatid? Again, they returned. They are the descendants of Abraham, Sister Alice. Kaya meron tayong kanta, Sister Edith, na Father Abraham has many children. Diba? They are the descendants. They are the bloodline of Abraham. And if we remember, Sister Edith, that they were rescued by God, they were delivered from their bondage in Egypt, and then 900 years after, they decided to go back. Now, as far as Tapanes, may lugar kapatid na called Daphne by the Greeks. I'm reading the history now, and was situated at the extremity of Lower Egypt. Mga kapatid, I will tell you why this is important. Listen to this. It was near the Helipolis. It was called Daphne Pelusiaca. Now, while Johanan was taking all the remnants from Judah to Egypt, while on their way, they stopped. Naghinto daw sila sa isang lugar, and most probably, according to historians, for the purpose of obtaining the king's permission, kasi hihingi sila ng permiso parang visa. Kaya nauso yung mga visa na yan. Hindi ka naman pwedeng taga-ibang bansa, tapos pupunta ka ng ibang lugar na wala kang visa. Kaya nauso yung entry clearance. Nakuha nyo? Actually, ang visa is called entry clearance by us lawyers. Now, they asked for visa, Sister Charmy, sa king ng Egypt. And listen to this. It was at this place, according to Saint Jerome, one of the historians, says that the faithful Jeremiah, dito pala sa Tapanhes, this was the place, according to Saint Jerome the historian, this was the place where the faithful Jeremiah was stoned to death. Dito siya papatayin. Dito siya babatuhin hanggang sa mamatay. At alam mo, nakakasakit isipin, Sister Cecil, Jeremiah was the one who prayed for them. Jeremiah was the one who watched them, interceded for them. Kasama si Jeremiah sa lahat ng hirap, 40 years, 4 decades of prayer, suffering and hardships. But at this place, in Taphanes and Daphne, called by the Greeks, they decided to stone Jeremiah to death. At yun ang masakit. Yung mga taong inalagaan mo, pinagmalasakitan mo, ipinanalangin mo, sila pa pala yung magbubuhat ng mga batong ipupukol, ibabato sa iyo. And it happens. That's what happened. Yun ang iginanti nila kay Prophet Jeremiah. Verses 8 to 9, because Jeremiah was brought to Egypt. I'm watching the time, Sister Alice. Because they brought Jeremiah to Egypt out of his will. But the good thing about this, Sister Flor, God did not count Jeremiah as disobedient. So ang Panginoon, marunong mag-itsapwera. Diba, Sister Arlene? Minsan tayo pag nagagalit, kung sino nandyan, talagang lahat may tama. Kung ikaw galit lang sa asawa mo, for example,
Huwag mo idadamay ang mga anak. Kung galit ka sa anak mo, for example, huwag mo nang idadamay ang amo mo o papasok ka, iwanan mo sa labas ng bahay ng amo mo yung galit mo sa bahay. Huwag mong dalhin sa trabaho. Ganon din sa trabaho, vice versa, Sister Chami. Kung ikaw man ay hindi napamabuti o nagkaroon man kayo ng konting konfrontasyon ng iyong employer, ng iyong kasama sa trabaho, huwag mo nang dalhin sa bahay. Dapat marunong ka mag-et sa puwera. Ang Diyos galit kay Johanan. Pero kahit galit siya kay Johanan and the rest of the people, pero ang Panginoon alam niya kung kanino siya hindi magagalit. Nakukuha mo mga kapatid. Dapat alam natin yon. At pagka nagawa mo yun, yung parang... Kaya minsan nagtatanong tayo, di ba? Sister Feli na, okay ba ang Okay ba ang mood ni Sir? Okay ba ang mood ni Ma'am? Baka mamaya bad mood eh. Dapat hindi ganon. Kung bad mood ka sa taong yon, tama. Sa tao lang na yon. Hindi ka man bad mood sa lahat. Huwag kang maging bad mood sa lahat. Parang lahat na lang dapat maghintay kung kailan ako magiging good mood. Paano kung hindi ka na mapag-good mood? Dapat bad mood ka lang sa isang sitwasyon, sa isang tao, sa isang pangyayari, isang lugar. Pero huwag ka namang maging bad mood sa lahat. Yan ang tinuturo nun para sa akin. Now, ano sabi ng Panginoon sa Alice? Take large stones in your hand and hide them. God commanded Jeremiah to take the large stones and hide or bury them at the entrance to Pharaoh's house. Paano mo itatago yung malaking bato? Di ba? But apparently, Sister Alice, according to the history, on the very same spot, precisely on that spot, in the front of royal residence, King Nebuchadnezzar would assert his sovereignty over Egypt. Alam natin, Sister Alice, that Nebuchadnezzar is the king of Babylon. But on the same spot, precisely on the very same spot, it was there where the king Nebuchadnezzar will stand up and will declare that he is the king over Egypt. And he was doing at the command, at the mighty hands of the God Almighty. So mapapansin mo na kahit ang masasama, kayang gamitin ng Panginoon to execute His judgment. Diba? There were many historians at base sa para sa ating pag-aaral, for the record, there was this guy, Flinders Petrie, who excavated Tapanis in the 19th century, cleared a paved area in front of the entrance to the royal dwelling, identifying it with the platform mentioned in this verse. So makikita mo, doon kung saan itinago, ibinaon ni Jeremiah yung malaking batong pinapatago sa kanya ng Diyos, nagkaroon ng platform doon, Sister Charmy. So makikita mo that the Bible is being scrutinized up to the smallest detail. And accordingly, this historian and this archaeologist, they found the very same platform where King Nebuchadnezzar stood up and declared his sovereignty over Egypt. Kaya ang Bible, mga kapatid, talagang scrutinize. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, last 5 minutes, I will send and bring Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Nangako ang Panginoon eh. He would bring Nebuchadnezzar to conquer and judge Egypt. Kaya kung titingnan mo, pray tayo ng pray, di ba? Lord, sana ma-stop na yung ganon. Sana ma-stop na yung Russia. Sorry, Sister Sunshine. Alam ko, Sister Sunshine, taga Moscow yan. Pinag-uusapan lang natin. Lord, sana po stop niyo si Vladimir Putin na huwag pong girahin ang Ukraine. What if? What if? Hindi ko sabing yun talaga. Pero parang ganito eh. Sino mag-aakala kung ikaw taga-Juda, Sister Elaine, tapos iniisip mong, pag narinig mo pa lang yung
pangalan ni King Nebuchadnezzar na napakasama, hari ng Babylonia, who would think that he is being used and he is commanded and doing what God has told him to do so? Hindi mo iisipin na si Vladimir Putin is not doing what God told him to do so the same way. So hindi natin pwedeng sabihin porke, ay masamang tao yan si Vladimir Putin, pero teka muna. Baka agent of God yan. Kasi si King Nebuchadnezzar, the king of Babylon, not the king of Judah, not the king of Israel, he was the king of Babylon. But the Bible tells us, Sister Alice, that I will send and bring Nebuchadnezzar, the king of Babylon. So what he was doing was in accordance to the commands, to the decree, to the movements, instructions of God. Diba? So hindi mo pwedeng ipag-pray si Vladimir Putin. Bakit? Pag pinag-pray mo si Vladimir Putin, when he was doing what God has told him to do so, baka hindi dinggin ng Panginoon yung prayer mo. Kasi inutusan niyo si Vladimir Putin eh. Inutusan niyo si Nebuchadnezzar. Nagpe-pray ka na, Lord, sana wag pong makapanalanta o makagawa ng masama si King Nebuchadnezzar. Pero the Bible tells us that he was doing what God has told him to do so. Parang si Judas. Lord, sana po walang Judas. Teka muna, kapatid. Kailangan natin si Judas. Kasi kung walang Judas, Sister Edith, therefore walang crucifixion. Diba? Sister Jen? Kaya makikita mo, ito ang maraming, mga kapatid, alam ko lalabas ako ng konti, Sister Cynthia. Jesus told Judas, pag binasa mo mga kapatid, maraming hindi nakakabasa nito eh. Maraming laging galit kay Judas. And I am here mga kapatid, as an attorney, kung akong kukuhaning abogado ni Judas. Ito ang pabanat ko kay Judge. Galit tayo kay Judas, Sister Chami. Pero tingnan mo ang sinabi ng Panginoon sa John 13. John 13:27. Juan 13:27. Ayan, para tayo nasa bingguhan. Magsimula tayo ng verse 26. Jesus answered, "It is the one to whom I give this morsel after I have dipped it," the bread. Then Jesus dipped the bread and gave it to Judas, son of Simon Iscariot. Verse 27, and this is the highlight, Sister Alice. "And when Judas had taken the morsel, the bread, Satan entered into him. Then Jesus said to Judas, 'What are you about to do? Do it quickly.'" Now, kung tayo nasa court of law, Sister Chami, I'll tell the judge, why did Jesus commanded Judas to do it quickly? Ibig sabihin, alam ni Jesus ang plano at gagawin ni Judas. Kaya sabi ng Panginoon, Judas, kung ano man ang gagawin mo, bilisan mo na. Yeah? What's Alice? Hindi sinabi ng Panginoon kay Judas na, Judas, wag mong gagawin yan. Wag. Mapapahama ka. No. The Bible says in John, chapter 13, 26 and 27, do it quickly. In verse 28 is very clear. But no one at the table knew why Jesus said what he said to Judas. Nakukuha mo mga kapatid? So pwede ka magalit kay Judas, but Judas was just acting based on the instruction of God. At itong Bible, Sister Alice, will not be 100% impregnable, infallible, 100% true kung may mali. Ang sabi ng Panginoon, my word will not return void. Ang sabi ng Panginoong Jesus, Judas, kung ano man ang gagawin mo, gawin mo na, bilisan mo na. Inutusan niya si Judas. Judas had no
power not to obey because the God, the creator of the universe, was telling him to do something out of his will. Kaya yung mga ibang expert na nagsasabing nasa impyerno si Judas, hindi ako expert. Pero, sino? Kung hindi si Judas, sino? Ang magkakanulo kay Jesus. Kailangan may pako si Jesus sa krus At para matrigger yung motion na yon, Sister Alice, for the crucifixion to be triggered, the motion has to be triggered, somebody must betray Jesus. Mapapansin mo, Sister Jo, sabi ni Pedro, Panginoon, buti na lang. Bait ako Tamo? Hindi kita pinagkanulo. Hindi ako kagaya ng iba dyan. Hindi ako kagaya ng mga Judas na yan. Ano sabi niya sa kanya, Sister Alice? Pedro, nagkakamali ka. Actually, Satan was asking for you. Satan was knocking at the door of your heart. Mga kapatid, just give me, I'm getting excited to this. Told Peter, Luke 22:32. Simon, Simon. And this was about, they were talking about Judas. Simon, Simon, because Simon was called Peter, was called Simon. So Peter, Peter, or Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like weed. Sabi ng Panginoong Hesus in Lucas 22 verse 32. Tagalogin natin, Sister Alice. Mga kapatid, konti na lang. Sister Cynthia, konti na lang, kapatid. Lucas 22:32. Dahil ito naman yung pag-aaral natin, mga kapatid. Kakaunti lang kasi itong 43 ng Jeremiah Kaya medyo, tingnan natin. 22:32. Sabi ng Panginoon dito, Sister Alice, Simon. Sabi ni Simon in Lucas 22 verse 28, magsimula tayo 28. Ang galing ni Pedro, sabi ni Pedro, kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin, sabi ni Jesus, sa akin ang karapatang maghari, gayon din naman ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. That's Lucas 22:28-29-30. Verse 31, Sister Alice, Simon, Simon, makinig ka. Sabi ni Jesus kay Pedro. Simon, Pedro, makinig ka. Pedro, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Nakiusap. Hiniling. So, Sister Alice, mapapansin mo si Satanas, humihiling sa Diyos. Nagpipray din siya. Di ba? Sabi rito, hiniling ni Satanas na subukin kayo, subalit, verse 32, Sister Alice, subalit, idinilangin kita na huwag kang manghihina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Jesus actually prayed for Peter. But Satan was asking him. Hindi lang si Judas. Kailangan may pasukan si Satanas Kaya nung Lucas 22:32, sinabi ng Panginoon kay Judas, ano man ang gagawin mo, Judas, gawin mo na. Bilisan mo lang. So si Judas, wala siyang kapangyarihan Kailangan niyang sumunod sa utos ng Diyos. But whether he is in hell or in heaven, di ko alam. Related lang kasi sa topic natin, Sister Alice, na maaaring si King Nebuchadnezzar. And the Bible is clear, Sister Alice, that he was doing in according to God's commandments.
Gumagawa lang siya according sa utos ng Panginoon. Puppet lang siya ng Diyos. So may mga bagay na mangyayari sa atin. Maaaring we don't like it. But God has approved it because He has a better plan. May ibang plano ng Panginoon and trust Him. Na ang plano ng Panginoon, His ways are better than your ways. Yung paraan ng Diyos, Sister Edith, ay mas malaki, mas maganda sa plano mo, sa paraan mo. Maaaring may alam ka, pero limited yan. Hindi mo alam yung kurba. Hindi mo nakikita yung bigger picture. Ang nakikita mo lang yung limitations ng iyong peripheral vision. But you don't see the bigger picture. God sees everything. Kaya tawag sa Kanya, the God that we serve is an omniscient God, omnipresent God, omnipotent God. Nakikita niyang lahat eh. Kaya I want to encourage you mga kapatid na kayo magtiwala sa Panginoon. Sabi ko sa inyo, Lord, if this is not for me, don't give it to me. Kung hindi to para sa akin, Panginoon, wag mo itong bigay sa akin. Ayoko nito. But if this is for me, Lord, do everything for that thing to be mine. Kung talagang para sa akin yan, kaya tama ang kasabihan. Sino ba nagsabi niya? Sister Jo? Sister Jo, nandiyan ka ba? Kung talagang hindi ukol, hindi bubukol. Kasabihan nyo na matanda, Sister Alice. Pero, as I grow old, get older, naniniwala ako, Sister Alice, kung talagang ano ang para sa'yo. Yung mga blessings, mga kaginhawahan, mga kasaganaan, mga pagpapala, mga bagay, o mga tao na meron ng pangalan mo, mapupunta yan sa'yo. Amen ba mga kapatid? Because the Bible is clear that His blessing will come and chase after you. Susundan ka, mag-o-overtake sa'yo ang pagpapala. Uunahan ka ng pagpapala. Because the blessings that has your name, Sister Alice, will always be for you. Amen? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. God bless you, Sister Cynthia, Pastor Jay, the rest of our brethren. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Don, sa pagtuan ngayong gabi, mga kapatid. Sumunod tayo sa Panginoon. Napakahirap intindihin, mga kapatid. Ang kagustuhan, ang plano ng Panginoon sa buhay natin, napakahirap talagang sumunod, mga kapatid. But we trust God, mga kapatid. Sa Panginoon lang tayo mananampalataya. At talaga naman po, mga kapatid, na ang Panginoon lamang ang nakakaalam what is good for